Guys, no, update tayo sa kalagayan ni Red. So, ngayon kalagayan pala ni Red ay nagpa full maintenance na lang ako sa kanya. Yung pinapagawa ko, yung pinsan ko na lang na si Samuel. So, siya na lang yung nag-aayos kasi may mas mataas siya na oras kaysa sa akin. So, doon ko na lang inano sa kanya, iniwan. So, para ma-full maintenance. So, matagal-tagal pa yung mabalik sa atin yung motor na si Red. Kasi napakadami pa lang kailangang palitan ni Red. Yung unang pinalitan namin, spark plug, yung kwako, tapos fuel regulator, at pinapaano yung carburetor, yung lilinis na. Tapos yung mga tube niya ay may butas na rin kaya pumapalya yung takbo niya, namamatay. So dahilan bakit siya namamatay kasi yung gasolina na ginamit natin yung regular, kasi nagmulin tayo ng mga dilitro na gasolina, so baka yun yung dahilan kaya napakadumi ng kanyang carburetor. Yung galing sa tangke na gas, napakadaming kalawang na yung mga dumi sa kalawang sa tangke at iba pa, doon pumapasok sa carburetor, pumapalya yung takbo niya. At isa pa dyan, yung fuel regulator nag-stack up yung dumi ng gasolina, doon nag-stack up sa fuel regulator, kaya hindi masupplyan ng fuel regulator ng maayos ang carburetor, kaya namamatay-matay siya. Pangalawa, yung ignition coil niya ay luma na rin at replacement lang yung ginamit doon, yung mumurahin para lang makatawid, kaya hindi ko in-expect na sira na pala yun. Isa rin yun sa dahilan bakit namamatay-matay siya. Pangatlo, yung spark plug na mumurahin rin. So yun, pang-apat na yun. At saka yung kulang sa support ng hangin, yung hindi pantay yung pagkaka-minor, yung hindi maganda ang kanyang minor. So sa update ngayon tungkol kay Red, hindi pa siya nababiyahe kasi inaano pa ng pinsan ko, linilinis pa yung buong katawan niya mula sa chassis hanggang sa mga counting parts gaya ng CDI. Sinubukan na rin pinalitan, tapos nakita niya na yung CDI okay naman pero yung ignition coil hindi rin, so namamatay-matay siya. So napakadaming pinalitan kasi 5 years kasi yung hindi nagalaw na tumatakbo si Red. Tapos noong nakaraang taon ay ang gasolina ni Red ay pula talaga, yung premium, yung nakasanayan niya. Tapos pinalit ko sa green, yung regular. Kaya isa yun sa dahilan kung bakit nagkaganon ang takbo ni Red, na mamatay-matay siya kasi hindi siya sanay sa regular. So ngayon pinapalitan na, bumalik na sa premium na gasolina yung nakasanayan niya. So sa update niya ngayon, hindi pa siya tapos para i-full maintenance. So hindi pa talaga tapos. Sana matapos yun, pero dahil full maintenance, kailangan mo nang obserbahan ng pinsan ko kung ano pa ang defect ni Red. Pangalawa, yung wire na yung relay ng horn, bumigay na pala, bumigay yung wire niya, so natutunaw, nagkaroon na siya ng kaunting grounded dahil hindi kaya ng supply ng apoy. Kaya isa rin yun sa dahilan kung bakit nagkaganon si Red. So napakadaming mistake kong nagawa sa kanya, yung hindi maglinis ng air cleaner, carburetor, yung mga pisang pinalit ko sa kanya ay mga replacement lang rin, hindi pang matagalan. So pero ngayon, sa pagka ngayon medyo okay na raw siya.
So kailangan pa i-test drive bukas ng malayo para ma-okay, talaga bang okay na ba talaga siya. So pakita ko sa inyo itong video ha, tungkol sa kanya. Ang ilisanan di ara. Ano na nagsiya mo nagupa no? Di ara ang ilisanan. Wala pa nagapon, napunta sa siya. May gani wali ko ah. Naaganita diri kay limuot ka dito sa sul. Wala na walang langga, mas ko langga we. Ilagro ni gawa sa buang. Ha? Lawas ni ka. Hay. Ha? Hindi ka man daw sukot ka. Ah. What? Ah. Oy nagoba di ara ha, di ara. Nasort na sa 120 para sa kuha. Mao ni nagoba di ara. Nagwapo kayo. Burag sustajin. Di ara. Ayun. Dadaw si imong. Agoba. So yung video na yon ay galing sa aking pinsan at ang boses niya rin yon. So yun nga, nakakatawa yung niya, yung pagbibideo niya, napakalakas ng kanyang tinig. So talagang yun ang update ni Raid, hindi pa siya tapos. So sana maayos ng pinsan ko lahat ng defect ni Raid para pagbalik niya ay in a good condition na siya. So nagpasalamat ako sa kanya na nagtiyaga siya na ayusin si Red para sa akin kasi mahal na mahal ko si Red. Yun yung pinakaunang brand new kong motor. So pangalawa kong motor sa buhay ko. Itong si Black naman na Honda Beat ay pang-apat na pala. Pang-apat kong motor itong si Honda Beat. So si Red ay wala pa siya sa kondisyon, kailangan pa niyang tapusin yung procedure step by step until na maging okay siya. So kung sa hospital pa yun, na-admit siya ng napakadaming araw, pabalik-balik sa hospital kasi yung sakit niya pabalik-balik. So ganun ang pangyayari sa kondisyon ni Red, sa update ni Red, hindi pa talaga siya tapos. Para sa aking mga viewers na legit sila na nanonood sa aking mga vlog, maraming salamat sa inyong pagsuporta at shoutout ko nga pala yung mga nasa katrabaho ko sa AGI, si Ricky Sumangpong, shoutout sa iyo bade. So yun yung update ni Red bade, hindi pa siya tapos bade. So para sa mga nanonood sa akin, sana patuloy kayong magsusuporta hanggang sa dumating ang panahon na lalaki na yung aking income sa aking pagbablog. Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa ginugol na magkaroon na ng sahod. Ang ginagawa ko lang is ano yung mga na-experience ko sa buhay na magiging remembrance ko hanggang sa tatanda ako. Hindi ko target na magkaroon ng sahod. Pero kung darating man ang panahon na yan, siguro hindi ko talaga kayo makakalimutan. Kasi nasa inyo yun eh. Nasa inyo ang suporta. Nagsusupport kayo. Pag walang nagsupport, walang mag-views, hindi ako magsisikap sa pag-vlog ngayon, sa pag-update ng aking sitwasyon. So, mahirap man ito, masarap. Magka-problema man o wala, patuloy pa rin tayo sa buhay. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kagaya nga ng sinabi ng ibang mekaniko na kailangan buong carburetor yung palitan. Pero hindi ako pumayag. Alam niyo kung bakit? Napakabigat sa bulsa ng stock ng Smash. Siguro mga 5K. So yun 5K. So hindi ko pa afford. Ang afford ko lang ay ipaayos siya ng paunti-unti.
hanggang sa masana yung pinsan ko kung paano i-troubleshoot yung mga motor na pinapaayos ko sa kanya. So, aral lang din ito para sa kanya, para mahalin niya yung mga motor na nasa kamay niya. Hindi niya pa ulit-ulit na magpapalit ng motor, magsasawa kaagad. So, yun. Binigyan ko siya ng problema. Si Red ang binigay ko sa kanyang problema. Kasi hindi ko kaya. Alam niyo kung bakit na hindi ko kaya? Hindi ibig sabihin na hindi ko talaga kayang ayusin si Red. Oo, amin ko, soko ako sa kay Red. Sumuko ako. Alam niyo kung bakit? Dahil nagtatrabaho pa ako at wala na akong panahon para bigyan siya ng mataas na oras para matroubleshoot ko yung problema niya. So, pinaubaya ko na lang sa pinsan ko yung pag-aayos sa kanya. Pero pag wala pa siguro akong trabaho or di ba walang trabaho, siguro kaya ko naman siguro yun. Siguro lang hindi pa rin ako sigurado. So, yun lang, pagsubok, harapin, anumang problema, kayanin, dapat huwag talikuran para matuto tayo. Isalba yung ano man yung hinaharap natin. Huwag tayo basta-basta sumuko. So, yun lang. Good night sa inyong lahat mga ka-Bradchoy. Ako nga pala si Bradchoy. Naglilingkod. Baguhan. Mas may lamang ang may alam. Bye bye sa mga viewers ko. Thank you.